Karapat-dapat ka ba? Mapayapang araw ng Lunes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Camilo de Lelis, isang pari. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na natin ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong isipin na dumating ako para magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi kapayapaan ang dala ko, kundi tabak. Dumating akong taglay ang paghihiwalay ng tao laban sa kanyang ama, ng anak na babae sa kanyang ina, ng manugang sa kanyang biyenan, at magiging kaaway ng bawat isa ang kanyang mga kasambahay. Hindi karapat-dapat sa akin ang mas nagmamahal sa kanyang ama o ina kaysa akin. Hindi karapat-dapat sa akin ang mas nagmamahal sa kanyang anak kaysa akin. At hindi karapat-dapat sa akin ang sinumang hindi nagpapasan sa kanyang krus at sumusunod sa akin. Nawawalan ng kanyang sarili ang sinumang nagpapahalaga nito, at matatagpuan naman ito ng nawawalan ng kanyang sarili. Kung may tumatanggap sa inyo, tinatanggap din niya ako. At kung may tumatanggap sa akin, tinatanggap din niya ang nagsugo sa akin. Kung may tumatanggap sa isang propeta dahil propeta ito, tatanggapin niya ang gantimpalang bagay sa isang propeta. Kung may tumanggap sa isang mabuting tao dahil marangal ito, tatanggapin niya ang gantimpalang bagay sa isang mabuting tao. Kung may magpainom ng malamig na tubig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa alagad ko ito, sasabihin kong hindi siya mananatiling walang gantimpala." Nang matapos si Jesus sa pagtuturo sa 12 niyang alagad, umalis siya roon para magturo at mangaral sa mga bayan doon. Hulyo pala ngayon, pero dahil medyo advance tayo mag-isip, hindi ko mapigilang pag-isipan ang paparating na Kapaskuhan. Maliban sa ito ang aking paboritong season, ito ay kilala bilang panahon ng kapayapaan na bunga ng pagsasama-sama ng pamilya at mga magkakaibigan na tila ba'y salamin ng kapayapaang dulot ni Kristong isinilang. Sa katunayan, ito ang isa sa mga taguri kay Jesus sa pagbasa sa Misa ng Pasko. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Ngunit hindi natin madalas naaalala na ang ating tinatamasang kapayapaan ay madalas bunga ng matinding pakikipagtunggali. Sa madaling sabi, ang kapayapa at kasarinlan natin ngayon ay natatamasa natin dahil lamang sa kahandaan ng mga nauna sa atin na handang magbobo ng pawis at dugo. Tila kabalintunaan ang Kristong ipinapakita sa atin ngayon. Hindi si Jesus na prinsipe ng kapayapaan, kundi si Jesus na magiging sanhi ng pag-aaway-away at pagkakawatak-watak. Sa kasaysayan ng ating pananampalataya, napakaraming santo't martir ang di inalintana ang pagdanak ng kanilang dugo para sa katotohanan ng bigay ng Panginoong Jesus. Simple lang naman ang sinasabi ni Jesus. Ang ating pagsunod sa Kanya ay hindi lamang simpleng pagsang-ayon sa Kanya. Ito rin ay nangangahulugan ng pagtanggi sa anumang taliwas sa Kanyang kalooban at sa Kanyang kaharian. Sa kalaunan ng ating pakikipagkaibigan kay Jesus, itong mga mumunting pagtanggi natin sa anumang makapaglalayo sa atin sa Panginoon at ang hirap na kaakibat nito ang siyang humuhubog sa atin na maging katulad niya na handang pasanin ng krus alang-alang sa pag-ibig. Mga kapanalig, ika nga ng isang awitin, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ngunit alalahanin din natin na mararating lamang natin ang kaligayahan ng linggo ng pagkabuhay kung handa rin tayong bagtasin ang mga Biyernes Santo sa ating buhay, kasakasama si Jesus. Huwag nating tanungin kung magtitiis ng hirap. Ang tanong dapat natin ay, saan ako tinatawag ngayon upang ang pag-ibig ko'y maging mas ganap? Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito.
Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Santa Maria, mahal na Birhen del Carmen, inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.